Yan, so far yun po yung mga specs na meron si ATR 160 from QJ Motor. Yan. So, itong comparison na to is very friendly comparison with the brands, okay? So, lagi namang nasa rider ang desisyon kung anong brand ang kukunin nilang motor. Alright? So, in this portion of our vlog is main comparison lang ng specs, okay, ng motor between ADB 160 and ATR 160. Unang brand, Honda. So, si ADB 160, pag binili mo, stock on stock, naka-mags ang wheels niya, or all mags, telescopic ang front suspension. Pero si ATR 160, unang bili mo, stock on stock, naka version 2 rim set na siya, and inverted front suspension na ang nasa harapan ng shock. So pagdating naman sa rear suspension, si ADB 160 ay naka-Showa na dual rear suspension with sub-tank. Hindi ko lang sure kung adjustable yon, pero Showa ang brand nun. While si ATR 160 naman is rear suspension din, dual, with adjustable rebound, and may sub-tank din. And of course, pagdating sa TFT display, si ATR 160 ay naka-advanced TFT program display na, which is pwede mong i-connect ang phone or mobile device mo sa TFT display ni ATR 160. Aside from that, meron siyang 1 year na GPS built-in. All you need to do is download the Carbit Ride application sa iyong cellphone, and then scan mo yung QR code dito sa TFT display ni ATR 160, and then meron ka ng automatic GPS and phone mirroring capabilities. So after ng TFT display comparison, dito naman tayo sa basic, yung brake lever. So alam naman natin, regular lang yung brake lever ni ADB 160. Pero si ATR 160, stock on stock, out of the box pagkabili mo sa kasa, adjustable na kagad ang brake lever nitong ATR 160 from QJ Motor, and meron tong special features na handbrake, napakalaking handbrake. Ito siya. So itong handbrake na to is malaking tulong, hindi lang sa akin, para sa mga riders, lalo na kapag nagde-deliver ng mga pababang kalsada sa mga lugar na gano'n o pataas. So napakalaking bagay nito. So si ADB 160, stock yung brake niya, regular lever lang, and wala siyang handbrake. While ATR 160 is meron. And of course, yung dalawa sa pinakahuli nating specs na wala si ADB 160 is yung hybrid power assist na meron si ATR 160, which is tinutulungan kanyang maka-overtake ng mabilis kapag mayroon kang mabigat na dala or may mabigat kang backride, or kapag paangat ang kalsada, meron siyang hybrid power assist, itong si ATR 160. Then yung last is yung high capacity rate battery ni ATR 160 na wala si ADB 160, which is ang ATR 160 is mayroong 12 volts, 14 amps high battery rate compare kay ADB 160. So isama-lista natin si Yamaha, NMAX, and Aerox. Basically, pagkuha mo sa kasa, pagbili mo out of the box, stock on stock, naka-mags sila. And telescopic din ang front suspension nila. And sa TFT display naman, normal lang ang TFT display nila. While si ATR 160, out of the box, stock on stock, naka version 2 rim set, inverted front suspension, TFT display na may GPS, and pwede mong connect yung cellphone mo dahil sa phone mirroring capabilities. Aside from that, yung brake lever ni NMAX and Aerox is regular brake lever lang. Pero si ATR 160, adjustable brake lever and may handbrake. Si Aerox, alam ko may handbrake pero maliit lang. Not unlike si ATR 160, malaki yung handbrake niya. Then when it comes to speed naman, yung displacement ni Aerox and NMAX is 150 or 155. Ito naman si ATR 160 is 160cc. And then merong isang scooter si Yamaha, ewan ko lang kung meron din ito si Aerox, yung Fazio scooter ng Yamaha. Meron yung hybrid power assist, nakita ko lang. So feeling ko yun yung pagkakaparehas nila nito ni ATR 160. Ang difference lang talaga is malaki yung battery capacity ni ATR 160, kaya mas medyo believable yung hybrid power assist nito kumpara doon sa Yamaha. Para sa akin lang po yan.
Okay, so far yun po yung comparison natin, na basic comparison sa mga new scooter owner and sa mga bibili pa lang na scooter na available sa Pilipinas. So once again, itong ATR 160 from QJ Motor ang pinaka-latest and maganda ang specifications sa market. Alright? Once again mga bossing, disclaimer lang po, this comparison and motorcycle review is based on my experience and dito sa ATR 160 from QJ Motor. So, your comments or opinions may vary, depende sa inyo. Kasi kayo lang naman po, kung owner kayo o bibili kayo ng scooter, kayo lang po makakapag-decision yan para sa sarili nyo. So, this vlog is tulong at the same time to give you an idea para sa mga bagong scooter na lumalabas sa market na sobrang ganda ng specs. Tulad neto ni ATR 160 from QJ Motor. And let's go down with the price. Ang price nitong QJ Motor na ATR 160 is 159,900 pesos. Plus LTO registration, which is 3,500 pesos. And compare sa mga leading brand sa market, medyo lumalaban yung presyo nito. The only thing na medyo struggle ngayon sa kasa ng Bristol Motorcycle is I think yung paglabas ng ORCR and pag-reserve ng unit. Kasi as of today, month of May, medyo madami na talagang umorder and may mga delay pa sila from previous months. Dahil sobrang dami nga ng umorder ng ATR 160, that's why medyo talagang wala kang makikita na walk-in makakabili on the spot. So kailangan mo magpa-reserve ng unit in every dealership, which is sa Bristol Motorcycle. Once again, this is Vlog ni Kosa. Hopefully nakatulong ako sa mga new owners ng ATR 160 and sa mga bibili pa lang ng scooter sa market ng Pilipinas. So, don't forget to subscribe, like, and follow my Facebook page, YouTube, and Instagram, Vlog ni Kosa. Isa lang po yan, wala nang iba. And kung may mga kailangan kayo, oil, lubricants, horn, or busina, meron po tayo. Lagay ko na lang yung link sa description para dun sa mga o-order, bibigyan ko ng freebies, specifically sa mga member ng ATR 160 group. So every order nyo, bibigyan ko kayo ng freebies na Repsol mask, arm sleeve ng Repsol, stickers, and more freebies.